Pagbati sa iyo, salamat sa pagbabahagi mo nitong Social Gel PDF. Sa unang tingin pa lang, mula sa pamagat na Koreano, alam na nating ang pista ng mga unang bunga ang pag-uusapan natin. Oo. Ang misyon natin ngayon ay hindi lang basta ibuod to, kundi talagang himayin at unawain kung paano kinuha ng may akda ang isang sinaunang pista. Isang pista ng pag-aani? Oo, isang pista ng pag-aani at ginawa itong susi para buksan yung mga napakalalim na konsepto mula sa muling pagkabuhay hanggang sa mismong dahilan ng pagiging tao ni Jesus. Tara, simulan na nating hukayin to. Alam mo, ang galing ng diskarte rito. Kasi sa halip na magsimula sa isang abstract na teolohiya, nagsimula sila sa isang bagay na napaka-pisikal. Anong ibig mong sabihin? Isang buong argumento na kumbaga sumasaklaw mula sa hardin ng Eden hanggang sa kalangitan. Titingnan natin kung paano nila pinagtagpi-tagpi yung mga bersikulo mula sa iba't ibang aklat para mabuo itong napakalaking larawan. Sige, doon tayo magsimula sa pinaka-basic. Para sa mga hindi pamilya, ano nga ba itong piyesta ng mga unang bunga o Social Gel? Okay, so ayon dito, ito'y isang piyesta na idinaraos sa araw pagkatapos ng Sabat. So, linggo. Linggo, tama. Sa kasagsagan pa yan ng piyesta ng tinapay na walang pampaalsa. At ang sentro ng ritual, ano yung pinaka-highlight niya? Ang sentro niya, may isang big kiss ng unang ani na iwinawagay-wagay sa harap ng Diyos. Simple lang. Pero dito mismo sa simpleng ritual na to, nakasabit ang buong argumento nila, tama? Eksakto, hindi lang to tungkol sa pasasalamat para sa ani. Ang idinidiin ng salatin ay ito'y isang propesiya, isang anino, kumbaga, ng isang mas malaking katotohanan. Ikinokonekta nila ito ng direkta sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi ang timing daw, perpekto. Paanong perpekto? Si Jesus ay nabuhay muli sa linggo ng umaga, yung araw pagkatapos ng Sabat, na siya ring eksaktong araw ng pesta ng mga unang bunga. Kaya pala binabanggit dito yung 1 Corinto 15:20 na si Kristo raw ang unang bunga ng mga natulog. So, hindi lang ito pagkakataon, sinasadya talaga. Sinasadya. Yung unang biggis na inalay ay hindi lang basta halaman. Ito'y kumakatawan kay Jesus bilang ang pinakaunang inali ng Diyos mula sa kamatayan. At ang lohika nila ay napakaganda. Kung paanong ang isang magsasaka pag nakita niya yung unang bunga ng kanyang ani, may kasigurahan na siya, di ba? Oo, na may darating pang mas marami. May mas malaki pang anihan na susunod. Ganon din daw ang muling pagkabuhay ni Jesus. Siya yung garantiya. Siya yung patunay na posible ang pag-aani mula sa kamatayan. Dahil nabuhay siyang muli, may pag-asa ang lahat ng sumusunod sa kanya na mabuhay rin muli. Parang kung walang unang bunga, walang kasunod na anihan. Ganon kasimple. At ganon kalalim. Ganon na nga. Okay, so si Jesus ang unang bunga, ang garantiya ng anihan. Malinaw yan. Pero habang binabasa ko to, may isang bahagi na nakagulat sa akin. Ano yun? Na hindi pala nag-iisa ang unang bunga. Akala ko kapag sinabing unang bunga, si Jesus lang yun. Tapos yung lahat ng iba pa, yun yung main harvest. Oo, parang yun yung karaniwang pagkaunawa, no? Oo. Pero dito parang may iba't ibang yugto ng pag-aani ng unang bunga. Tama. At dito na lumalawak yung kwento. Ayon sa interpretasyon ng material na to, may tatlong magkakasunod na pag-ani ng mga unang bunga. Tatlo. Oo, tatlo. At bawat isa nakaangkla sa isang mahalagang pista sa kalendaryo ng mga Hudyo. Talagang isang buong plano ang inilalatag. Sige, isa-isahin natin. Ang una, malinaw na, si Jesus. Tama. Una, sa pista ng mga unang bunga o Social Gel, si Jesus ang inani. Siya yung tinatawag na unang bunga ng mga natulog. Siya yung prototype, ang pasimuno. Okay, yung una. Tapos yung pangalawa. Tapos, ang ikalawa ay sa Pentecostes o Osunjol. Ang inani naman dito ay yung mga mananampalataya na tumanggap ng tinatawag na unang bunga ng banal na espiritu. Ito yung mga unang naging miyembro ng simbahan. Sila yun, yung noong araw ng Pentecostes. Sila ang kasunod na alon ng ani. At ang ikatlo, ito ang medyo bago sa akin at parang mas partikular. Ang ikatlong pag-aani ay bago raw maganap ang piyesta ng mga tabernakulos, Ocho Makjel.
Dito, inaani ang isang grupo na inilalarawan bilang mga unang bunga na tinubos mula sa sangkatauhan. So, sino sila? Ang binibigyang diin dito ng may akda, base sa pagbasa nila sa Aklat ng Pahayag, ay isang partikular na grupo na may malinis na pamumuhay, mga taong walang dungis. So, may 3 grupo. Pero, hindi ba medyo delikado yan? Baka isipin ng iba na may levels o hierarchy sa kaligtasan? Oh, Na may mas espesyal kesa sa iba? Paano sinasagot ng source yung ganong posibilidad? magandang punto yan. Hindi direktang sinagot ng source yung tanong ng hierarchy, pero ang ipinapahiwatig ay hindi ito tungkol sa pagiging mas espesyal, kundi tungkol sa timing at tungkulin sa plano ng Diyos. Okay. Function, hindi status. Function, bawat grupo ay may kanya-kanyang papel sa kasaysayang ng kaligtasan. At para maiwasan yung ideya ng hierarchy, ibinalik nila ang lahat kay Jesus. May isang parirala doon na nagsasabing si Jesus ang unang bunga ng mga unang bunga. Oo, napansin ko yan. Parang layer sa loob ng layer. Paano nila ipinaliwanag yan? Ang paliwanag nila ay nakasentro sa batayan ng muling pagkabuhay. Okay. Sige. Si Jesus daw ay nabuhay muli dahil sa sarili niyang katuwiran. Dahil wala siyang kasalanan, ang kamatayan ay walang legal na kapangyarihan sa kanya. Siya lang ang qualified. Kasi wala siyang kasalanan. Walang kasalanan. Sa kabilang banda, lahat ng iba pang unang bunga at lahat ng mananampalataya ay makasalanan. Ang tanging paraan para sila mabuhay muli ay sa pamamagitan ng kapatawaran dulot ng dugo ni Jesus. Gets ko na. Kaya si Jesus ang unang bunga na nagmula sa sarili niyang kabanalan. Ang lahat ng sumunod ay naging unang bunga dahil lamang sa kanya. Siya ang source, sila ang resulta. Malinaw. Ang kanyang katuwiran ng naging susi at yan siguro ang pinakamagandang tulay papunta sa susunod na malaking ideya. Si Jesus bilang ang huling Adan. Oo. Aminin natin, ito yung konsepto na medyo mahirap lunukin para sa iba. Ang Diyos ay naging Adan. Radikal pakinggan, no? Oo, pero ayon sa source, ito mismo ang sentro ng lahat. Tama. At dito talaga itinatayo yung pinakamatibay na bahagi ng kanilang teolohiya ng pagtubos. Ang buong argumento ay umiikot sa isang tanong, bakit kinailangang maging tao si Jesus? Bakit hindi na lang isang makapangyarihang anghel ang pinadala? Eksakto. Ang sagot ng sulatin ay napakalinaw. Kung si Jesus ay dumating bilang anghel, ang buong misyon ay bigo. Okay, 3 dahilan ang ibinigay nila kung bakit tao lang ang makakagawa nito. Interesting. Sa unang punto, yung pagiging tagapamagitan, naiintindihan ko yung konsepto. Pero bakit hindi pwedeng anghel? Hindi ba't sila rin naman ang sugo ng Diyos? Iyan ang magandang tanong. Ang paliwanag ng source ay ito, ang isang tagapamagitan ay kailangang kumatawan sa parehong panig na pinag-aayusan niya. Okay, makes sense. Isang anghel, gaano man kadakila, ay nilikha pa rin, hindi niya kayang kumatawan sa panig ng manlilikha. Isang ordinaryong tao naman, hindi kayang kumatawan sa panig ng isang banal na Diyos. Si Jesus lang, bilang 100% Diyos at 100% tao, ang may hawak sa magkabilang dulo ng tulay. Siya lang ang may credential. Siya lang, para kausapin ang Diyos sa ngalan natin at kausapin tayo sa ngalan ng Diyos. Isang tulay na konektado sa magkabilang bangin. Okay, gets ko yan. Ngayon, itong pangalawang punto, ito yung talagang nakakuha ng pansin ko. Alin yon? Ang konsepto ng kamag-anak na manunubos. Ang kinsman redeemer. Ito ay hango sa isang batas sa lumang tipan, sa aklat ng Levitiko. Sinasabi doon na kung ang isang Israelita ay maghirap at mapilitang ibenta yung kanyang minanang lupa o kahit ang kanyang sarili sa pagkaalipin, Oo. tanging isang malapit na kamag-anak lang ang may legal na karapatang tubusin o bilhin nito pabalik para sa pamilya. Teka, hinto muna tayo dyan kasi ang bigat ng ideyang yan. Sobra. Hindi lang pala ito tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Ito'y isang legal na pagbawi ng mana na nawala sa Eden. Para mas malaki pa sa inaakala ko ang laro. Eksakto. Ang ipinupunto ng may akda ay ito. Si Adan bilang kinatawan ng sangkatauhan ay ibinenta yung mana. Anong mana? Yung buhay na walang hanggan at ang pamamahala sa mundo kay Satanas nang siya'y magkasala, para mabawi yon, kailangan ng isang kamag-anak.
Dun pumapasok yung batas? Oo, isang anghel ay hindi natin kamag-anak. Pero si Jesus, sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, ay naging dugo at laman natin. Naging kamag-anak siya. Naging kamag-anak siya. Kaya nagkaroon siya ng legal na karapatan ayon mismo sa batas ng Diyos na tubusin ang lahat ng nawala. Hindi lang ito isang gawa ng awa, ito ay isang transaksyong legal at makatarungan. Wow, kamag-anak na manunubos. Ang lalim niyan kasi ipinapasok nito ang isang legal framework mula sa lumang tipan sa teolohiya ng krus. Tama. Parang sinasabi ng source na hindi lang ito milagro, kundi pagtupad sa isang kontrata. Ganun ba ang pagkakaintindi ko? Ganoon ang pagkakaintindi mo. At yan ang nagdadala sa atin sa ikatlong dahilan. Ang patunayan ang katotohanan ng utos ng Diyos. Okay. Paano yun? Sinasabi sa material na ang sukdulan ng pagsunod sa utos ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay ang pag-aalay ng sariling buhay. Si Jesus bilang tao ay nagkaroon ng buhay na maaring ialay. Namatay siya. At muling nabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, pinatunayan niya na ang daan ng pagsunod hanggang kamatayan ay hindi pala daan tungo sa pagkatalo, kundi daan tungo sa tunay na buhay. Kung isa siyang anghel, hindi siya maaaring mamatay sa paraang iyon. Hindi niya mapapatunayan ang prinsipyong iyon sa pinakasukdulan nitong paraan. Kaya pala, napakahalaga na siya ay maging Adan. Kinailangan niyang pumasok mismo sa ating sirang kalagayan para ayusin ito mula sa loob. Mula sa loob, oo. Hindi niya ito magagawa mula sa labas. Ngayon, naayos na niya. Ano na ang nangyayari pagkatapos? Dito pumapasok yung konsepto ng pagbabago ng ating katawan. Ikinumpara rito si Adan bilang isang kaluluwang may katawang lupa at ang mga anghel bilang espiritu. Tama. Ang sadi, pagkatapos ng muling pagkabuhay, magkakaroon tayo ng katawang espiritual at magiging tulad ng anghel. At dito, pinakita ng may akda ang isang uri ng intellectual na pagpapakumbaba. Dahil hindi sila nagpanggap na alam nila ang lahat. Paano? Naglatag sila ng dalawang posibleng interpretasyon kung ano ang ibig sabihin ng maging tulad ng anghel. Hindi sila nagsara ng pinto sa isang paliwanag lamang. At ano ang dalawang pananaw na iyon? Alin sa dalawa ang mas tinitimbang ng source? O hinahayaan lang ba talagang bukas? Hinahayaan nilang bukas, pero ipinakita yung implikasyon ng bawat isa. Ang unang pananaw ay mas literal. Sige. Isang anghel. Kung ganito, ang ibig sabihin ay ang mga anghel pala ay mayroon ding katawang spiritual at ang tao ay sumali lang sa kanilang uri. Kumbaga, a-attend ka ng new species. Oo, parang ganon. Isang kumpletong pagbabago ng pagkatao. Okay? At ang panalawang pananaw. Ito yata yung mas karaniwan kong naririnig. Ang ikalawang pananaw ay mas metaporikal. Ang taong nabuhay muli ay nagiging katulad lamang ng anghel. Hindi siya nagiging anghel mismo. So anong implikasyon niyan? Ang implikasyon naman nito ay ang mga anghel ay purong espiritu na walang katawan at ang taong nabuhay muli ay nagkakaroon ng isang katawang spiritual na nagbibigay sa kanya ng mga katangian na parang anghel, hindi na napapagod, hindi nagkakasakit, hindi na namamatay. At marahil ay hindi na rin saklaw ng mga limitasyon ng espasyo at oras tulad natin ngayon. Posible. Yon ang isang interpretasyon. Ano mang interpretasyon, malinaw na ang pagbabago ay radikal. Hindi na ito ang katawang lupa na pamilyar sa atin. Malayong malayo. At ang punto ng sulatin ay si Jesus na mismo ang prototype nito. Ang katawan niya pagkatapos mabuhay muli na kayang kumain ng isda, kayang hipuin, pero kaya ring bigla na lang sumulpot sa isang kwartong nakasara. Yan daw ang modelo ng magiging katawan natin. Tumpak. Siya ang unang bunga hindi lang sa muling pagkabuhay, kundi pati na rin sa uri ng katawan na tatanggapin ng mga maliligtas. Sandali, balikan natin yung sakripisyo sa krus. Kasi may isang pangungusap doon sa material na talagang tumatak sa akin. Sige? Ang sabi, sa pamamagitan ng dugo sa krus, nabuo at nakumpleto ang sangnilikha. Paano nangyari yun? Kasi ang dating sa akin, ang krus ay para sa kaligtasan ng tao. Pero dito, parang sinasabi ng epekto nito ay pambuong universo. Napakagandang punto niyan. Dito talaga makikita ang lawak ng argumento nila.
Inilalabas nito ang usapan mula sa personal na kaligtasan patungo sa isang epektong pangkosmos. Ang paliwanag ay ganito. Ang nangyari sa krus ay nasaksihan ng buong sanglikaha, kasama na ang mga anghel sa langit. Okay? At para sa kanila, ito daw ang naging sukdulang pagpapakita ng dalawang bagay. Ang perpektong pag-ibig at katarungan ng Diyos at ang sukdulang kasamaan at kabigatan ng kasalanan. Teka, paano naapektuhan ng mga anghel? May sarili naman silang pag-iisip. May free will din sila, di ba? May mga anghel nga nagrebelde. Eksakto. At dyan pumapasok ang argumento ng sulatin. Para sa mga anghel na nanatiling tapat, ang krus daw ang nagsilbing panghuling patotoanan at konfirmasyon ng kanilang desisyon. Kumpirmasyon. King tao at mamatay para tubusin ang mga makasalanan, lubusan daw nilang naunawaan ng karakter ng Diyos. Sinasabi na ito ang nagbigay daan sa pagiging perfecto ng kanilang malayang kaloogan o free will. Parang sinelyuhan nito yung katapatan nila. Parang ganon, na ginawang imposible na para sa kanila na magkasala pa. Wow! So ang krus ay hindi lang pangremedyo sa problema ng tao sa lupa, Hindi lang. kundi ito rin ang nagpatatag at nagkumpleto sa kaayusang sa langit. Kaya pala sinabing nakumpleto ang sanglilikha. Pinag-iisa nito ang lahat sa ilalim ng isang pangunawa sa pag-ibig ng Diyos. Ganun na nga. Ang krus, ayon sa pananaw na ito, ang naging sentro ng buong plano ng Diyos para pag-isahin ang lahat ng bagay, sa langit man o sa lupa, sa ilalim ng pamumuno ni Kristo. Grabe. Mula sa isang simpleng pagwawayway ng bigkis ng sebada, nakarating bayo sa pagiging perpekto ng free will ng mga anghel. Ang layo ng narating, no? Sobra. Ang isang sinaunang pesta ng pag-ani ay naging isang napakalakas na simbolo para ipaliwanag ang mga pangunahing doktrina. Mula sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang tadhana ng mga mananampalataya hanggang sa dahilan kung bakit kinailangan niyang maging tao. Ang isang simpleng ritual na puno pala ng kahulugan na sumasaklaw sa buong kasaysayan. At matapos ang lahat ng talakayang ito, nag-iiwan ng material ng isang huling tanong para sa iyong pagninilay-nilay. Isang tanong na nagbubukas ng isa pang pinto. Ano yon? Kung si Jesus, noong siya'y tao pa, ang naging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, paano naman ngayon? Ngayong nabuhay na siyang muli at nasa isang kalagayang tulad ng anghel, itinatayo nito ang tanong, maaari rin ba siyang maging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga anghel? Isang tanong na hindi nila sinagot ng direkta. Tama? Tama, nag-alok lang sila ng dalawang posibleng landas ng pag-iisip. Okay, ano yung dalawang yon? Sa isang banda, maaaring hindi, dahil hindi naman siya naging anghel sa esensya, nanatili siyang may pagkatao kahit sa kanyang niluwalhating anyo. Sa kabilang banda, maaaring oo, dahil ang kanyang kalagayan ngayon ay tulad na nila at bilang manilikha rin nila, may kakayahan siyang katawanin sila. Isang bagay na maaari mong pag-isipan. Oo, isang bagay na maaari mong pag-isipan habang patuloy mong sinisiyasat ang mga ideyang ito na ibinahagi mo sa amin.